Good evening po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ating pong pag-usapan ngayon ito pong uh, BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, sapagkat kamakailan lamang po dyan sa Malacanang noong isang araw ay nagpunta po doon ang ating mga kapatid na Muslim dyan po sa BARM upang makaharap nila ang ating Pangulong Marcos tungkol po sa matagal na nilang mga kahilingan dyan po sa Autonomous o BARM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, na ang kanilang kahilingan po na maibigay sa kanila ito pong tinatawag ng Bangsamoro Transition Authority. So yan po yung ating pag-usapan ngayon. Bago po tayo magpatuloy ay mangyaring mag-subscribe na muna sa ang ating mga kababayan na bago pa lang po sa ating YouTube channel. I-like and share sa inyong mga kaibigan. At click na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po tayong updated sa ating pong mga video. Katulad na po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong ating mga kapatid na Muslim ay tuwang-tuwa po sa nangyari noong isang araw, sapagkat yung mga kapatid nating Muslim dyan po sa BARM ay nagpunta po sa Malacanang at gusto nilang makaharap ang Pangulo tungkol po sa matagal na nilang hinihiling na itong tinatawag na Bangsamoro Transition Authority, at ito po ay ibinigay na sa Pangulo sa kanila. Ito po ang layunin nito ay upang magkaroon po na kaunlaran dyan po sa sakop ng BARM at katahimikan pagdating po sa security, at ang kanilang kahilingan, mga kababayan, ay extended po in-extend po ng Pangulo hanggang 2025. Kaya po ang ating mga kapatid na Muslim dyan po sa Mindanao ay tuwang-tuwa po sa ginawa ng Pangulong Marcos sa pag-extend o sa pagbibigay ng Pangulo ng karagdagang kapangyarihan dyan po sa Bangsamoro Transition Authority. Yan po. At buong-buo po ang suporta ng Pangulong Marcos para po sa ating mga kapatid na Muslim. So yan po yung napakagandang balita, mga kababayan, o good news na pinag-uusapan natin ngayon, sapagkat napakahalaga po nito dahil nung panahon pa naman ng eleksyon ay marami pong mga propaganda o paninira na lumalabas na ang ating Pangulong Marcos daw po ay mahina daw po ang dating dyan po sa ating mga kapatid na Muslim. Pero hindi po totoo yun, at kabaliktaran po yung nangyayari dito. Kaya makikita natin ngayon, mga kabayan, kung gaano kapulido o kabuo ang suporta ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So yan po, mga kababayan. Ito po yung news na nakita natin dyan po sa Manila Times, mga kababayan. Ayan po. So, ito pong balitang ito, mga kababayan, ay i-share ko sa inyo sapagkat napakahalaga po nito. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has promised that his administration will continue its support to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRMM, as he recognized the important work the interim government needs to complete in 3 years. So yun po yung 3 years, mga kababayan, ay in-extend pa rin po ito hanggang 2025. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Kaya sa
pagsasalita ng Pangulo, doon po speaking before the newly sworn and members of the Bangsamoro, doon po sa Malacanang, mga kabayan, ito nangyari. Transition Authority, BTE, Malacanang on Friday, August 12. Marcos acknowledged the great deal of work that the body should accomplish in 3 years from enacting basic laws and fiscal policy to conducting elections. So yan po yung mga sinasabi ng Pangulo habang nagsasalita ang Pangulo sa harap ng ating mga kapatid na Muslim dyan po sa BRMM, dyan po sa Malacanang ng Biyernes, mga kababayan. So dito, ito pong kahilingan ng mga kapatid nating Muslim na itong mga kababayan ay matagal na po nilang hinihiling ito. Dahil nga po sa ang ating Pangulo ay nahalal na Pangulo sa ating bansa, ay ginawa ito ng ating Pangulo ngayon. Ay pinakita na buo ang kanyang suporta dito po sa BRMM, yan po sa Mindanao, na ang layunin nito magkaroon ng kaunlaran yan po sa malaking bahagi dyan sa Mindanao na sakop ng BRMM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yan po, katahimikan, kaunlaran, at kasama na doon yung mga lokal na mga batas na kanila na pwede nilang gagawin dyan po sa lugar na yan. Kaya napakaganda po at tuwang-tuwa po yung ating talagang mga kababayan na kapatid na Muslim. Yan po yung kagandahan dito na nakita dito sa ating Pangulo na buo ang kanyang pagsuporta. At katulad ng sinasabi natin kanina, na taliwas po sa mga paniniwala ng ilan noong panahon pa ng kampanya na mahina daw po yung suporta ng mga Muslim doon kay Pangulong Marcos noon. Pero hindi po, kabaliktaran. Sapagkat ngayon, pinatunayan ng Pangulong Marcos na ganyan po siya kabilis kumilos. At ito pong ating mga kapatid na Muslim, mga kababayan, ay nagpapasalamat talaga sa ating Pangulo at galak ng kabilisang pag-action ng Pangulo dito po sa Bangsamoro Transition Authority, mga kababayan. So, good news, ano? Hindi talaga inaakala ng karamihan sa ating mga kapatid na Muslim na ganun kabilis ang pagsagot ng ating Pangulo at ipinagkaloob sa kanila ay itong kapangyarihang ito. Yan po, mga kababayan. So, isa pa dito, sabi dito, babasahin ko po. Tuloy natin. Such important laws to be passed in 3 years is not an easy task. Yan po yung sabi ng Pangulo. And that's why I will be here as head of the national government to support BRMM, he said. Yan. So yan nga po ang ginawa ng Pangulo, no? The President also noted how the COVID-19 pandemic made it very, very difficult for the BTA, Bangsamoro Transition Authority, to do its work. So, dahil nga po doon sa COVID-19, nagkaroon po ng malaking abala o gambala sa paggawa nito. Ayan po. We are given another chance because of the extension of the Transition Authority. So, tulad po ng ating sinasabi kayo na in-extend pa ng Pangulo ng 3 taon yung Bangsamoro Transition Authority. Ulitin ko po, we are given another chance because of the extension of the Transition Authority. Hanggang 2025 po yan, kasi 3 years Ano po? We are given another chance, but we have 3 years, and 3 years is not
a long time for his rather basic and fundamental and highly important piece of legislation that has to be produced now by the Transition Authority, he said. So, ibig pong sabihin na ito pong Bangsamoro Transition Authority ay magbalangkas po sila ng mga lokal na mga batas para po sa nasasakupan ng BRMM o Bangsamoro Bangsamoro o BRMM. Yan po. So magkaroon po sila ng lokal, magbalangkas po sila ng mga lokal na mga batas. Marcos further underscored the need to complete the work in 2025. So, dahil po in-extend ito ng 3 years, aabot po siya ng 2025 sa pagbalangkas, sa pagkompleto nito, sa gawain nito. Kasama na po yung balangkas sa mga batas dyan. Yung pong involved dyan, yung security, yung katahimikan, at kapayapaan. Ayan po, yun po yung sinasabi dito. In 2025, we no longer will have any extensions to the authority and we will conduct elections, he added. So, by 2025, ang sabi dito, ay wala na pong extension, kundi magkaroon na lamang po ng eleksyon dito. So, Republic Act 1159-3 reset the first regular elections in BRMM, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, and would now be synchronized with the 2025 national election. O isabay daw po doon sa 2025 national election. The law also extended the transition period and allowed the Bangsamoro Transition Authority to continue as the interim government in the region. So, magpapatuloy po ang BTE o Bangsamoro Transition Authority as the interim government in the region. Doon po sa nasakupan ng BRMM. It also mandated the President to appoint 80 new members who shall serve up to June 2025. So, ang Pangulo po, President Bongbong Marcos, mga kababayan, ay mag-appoint po ng 80 bagong mga kaanib who shall serve up to June 2025. So yan po. Yan po yung nakapaloob sa batas. Meanwhile, Marcos underscored the importance of representation in the Bangsamoro Transition Authority. The new Bangsamoro Transition Authority composition is dominated by MILF with 41 nominees and 39 from the government. So, ito pong Moro Islamic MNLF, Moro Islamic, ano bang meaning nito? Moro Islamic Liberation Front. Ayun po, with 41 nominees and 39 from the government. So yan po yung mga involved dyan sa composition nito na pwedeng piliin o in-nominate is dominated by MILF with 41 nominees and 39 from the government. So, dito mga kabayan, sinasabi, the majority of their workforce are lawyers, certified public accountants, engineers, teachers, doctors, architects, media practitioners, politicians,
former elected officials of the local levels, and government bureaucrats. Ayun po yung mga hinahanap ng mga workforce na pipiliin, mga kabayan. They are the representatives from the provinces of Maguindanao. Sakop na dito Lanao del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi, as well as members of the Bangsamoro community in North Cotabato, indigenous peoples who are not Moro, the Kalagan or Kagan community in Davao Oriental, and Christian or settler communities in Davao City and Cotabato. So yan po yung nakapaloob po sa Bangsamoro tinatawag na Bangsamoro Transition Authority. Yan po yung mga kababayan. Kaya ang ating mga kapatid na Muslim may tuwang-tuwa talaga po doon sa nangyayari na binigyan pa sila ng Pangulo ng extension hanggang 2025 na makompleto lahat yon, yung kanila pong Bangsamoro Transition Authority. Kaya dito mga kababayan ay tuwang-tuwa po yung ating mga kapatid na Muslim. At hindi lamang po dyan mga kababayan, sapagkat sa kabila ng kalantuwa ay nagpapasalamat ang mga kapatid nating Muslim dyan po sa kabilisang pag-aksyon ng ating Pangulo sa pagbibigay sa kanila ng extension ng 3 years pa hanggang 2025. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga kapatid na Muslim. So yun po yung gustong sabihin, no? So hindi lang po yan mga kababayan, mayroon pa pong ibinigay na karagdagang good news dito mga kababayan doon po sa Bangsamoro. Isa pang good news mga kababayan ay itong meron pang initial na 73 million pesos para sa mga 18 farmers cooperative dyan po sa Zamboanga, Sibugay mga kababayan. Ito ay initial pa lamang po yan. So ganda, no? Talagang iba talaga ang tatak Marcos mga kababayan. So uulitin ko po, isa pang good news na initial 73 million pesos para sa mga 18 farmers cooperatives mga kababayan. Ito ay initial pa lamang. Yan sa mga farmers dyan sa Zamboanga, Sibugay. Yan po. So tulong po yan sa farm dyan sa malaking yan ay malaking pakinabang dyan po sa lugar na nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous of Musiling, Mindanao. Yan po mga kababayan. So good news, ano? Pag-usapan ulit natin mga kababayan, meron pa ditong isa pang mabuting balita mga kababayan. Ito ay nasa ibang bansa ito mga kababayan. Para po sa ating mga kababayan Pilipino na nais magsapalaran sa ibang bansa, ay katulad po ng ating mga migrant workers or OFWs mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At mayroon pang isang magandang opportunity para po sa ating mga kababayan Pilipino kung kayo po ay gustong maghanap ng oportunidad
At kung kayo po ay may kakayahan na gusto makarating kayo ng Amerika, sa ngayon po ang Amerika, mga kabayan, ay naghahanap po yun ang Amerika ngayon ng mga workers na marami, mga kababayan. Ayan po. Ayan po, tingnan po ninyo. Yan. Ito po ay nasa news ng Manila Times. US employers struggle to find enough workers. So dito, mga kabayan, ay nagkukumahog ngayon yung mga employers dyan po sa Amerika na maghanap ng mga sapat na manggagawa. So dito, mga kabayan, babasahin po natin ang news para po sa kapakanan ng lahat. Ganito po. Washington DC, salespeople, food servers, postal workers, help wanted ads are proliferating across the United States as companies struggle to deal with a worker shortage caused by the pandemic. So yun po, a rush of early retirements and restricted immigration laws. So dito, mga kabayan, at sinasabi dito sa balitang ito na dahil daw po sa nangyaring pandemic at napilitan ang mga workers sa Amerika na huminto sa kanilang trabaho dahil po sa pandemic. Yun po ang sinasabi dito. Kaya po, ang mga employers ngayon doon sa Amerika ay nahihirapang maghanap ng manggagawa. Ang wika, more than 10 million openings went unfilled in June according to the government data, while fewer than 6 million people were seeking work, even as employers desperately tried to boost hiring amid a frenzy of consumer spending. Kaya yun po, mga kababayan. So, we have a lot of jobs but not enough workers to fill them. So, sinasabi po na napakarami po nilang trabaho na mapapasukan. Ngunit, wala pong sapat na manggagawa. The U.S. Chamber of Commerce, which represents American companies, said in a statement. Sumalinaw po, mga kababayan, na ngayon po sa Amerika, dahil nga po sa dala ng pandemic, maraming nawala sa trabaho sapagkat nagkakaroon ng lockdown at mas pinahalagahan nila na alagaan ang kanilang mga anak kaysa papasok sa trabaho. So ganun po ang nangyari doon. At yung pong mga workers na yun, mga kababayan, ay hindi na po bumalik sa kanilang trabaho. So yun po yung naging malaking problema ngayon sa Amerika. Hindi po sila makahanap ng workers na manapapasok at ipapalit doon po sa umaalis na mga manggagawa sa Amerika. Many of those who stopped working as COVID-19 first ravaged in the U.S. economy in early 2020 have never returned. So hindi po talaga nagsibalikan na yung mga umaalis. They would be 3.4 million more workers today if labor force participation, the percentage of the working age population currently employed or actively seeking work was at the pre-pandemic rate. The chamber calculated it has slipped from 63.4% to 62.1%. So, yan po yung sinasabi. Ano po? Kaya para po sa ating mga kababayan na may mga opportunity na
pwedeng pumunta ng Amerika ay marami pong trabaho, at hindi po lamang Amerika, mga kababayan, pati po Canada sa ngayon, mga kababayan, no? And where have all these people gone? Many simply took early retirement. Ay, karamihan din daw po na ay kumuha na rin, nag-apply na rin ng early retirement doon po sa kanilang mga trabaho, no? Part of that is just the US population continues to age. Oh, ang populasyon ng Amerika ay kumukunti. Ha? Nick Bunker, a labor market specialist with jobs website ended. Kaya dito, too few immigrants. Yung kakaunti lang daw po yung immigrants na pumapasok doon sa Amerika, sapagkat nga po doon ay galing po sa doon po sa pag-upo ni President Donald Trump. Doon naging presidente siya, ay pinagbawalan po ni President Trump na papasok iyon pong immigrants doon po sa Amerika. Kaya hindi po sila makarecruit talaga ngayon ng workers. So, the huge cohort of baby boomers had already begun leaving the labor market, but there has been an acceleration in retirements since the pandemic struck. Yun po yung sinasabi. Kaya hirap na hirap po sila ngayon ng workers doon po sa Amerika. Ang ilan ay napilitang mag-file na lamang ng early retirement. So yun po good news, mga kababayan. Kaya inuulit ko po para po sa ating mga kababayan na nais maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Kung kayo po ay mayroon ng kumpletong papeles, bumiyahin na po kayo ng Amerika ngayon, sapagkat napakarami pong trabaho ngayon, mga kababayan. Yun lamang nakahanda na sa kanilang mga dokumento. Yun po, mga kababayan. So good news po yan. Ang ating pong sinasabi dito ngayon at ibinabalita ay lahat po yun good news, mga kababayan. So dito sa mga issue ng maraming trabaho sa Amerika, at dahil lamang ay ito ay napinsala ang manggagawa sa Amerika. Tama ba yun, salitang napinsala o nawawala? Ay dahil po sa COVID o pandemic, at dahil din po sa pag-upo ni President Donald Trump na kaunti po ang pumapasok ng mga dayuhan doon sa Amerika o immigrants na pumapasok dahil nga po sa batas na ginawa ni President Donald Trump. Yun po yun, mga kababayan. So, yan lamang po ang ating munang masasabi sa inyo, update natin sa inyo. Magkita-kita po tayong muli sa sunod po natin video, at sana'y i-like at subscribe ninyo ang ating YouTube channel, sapagkat ang YouTube channel po natin, mga kababayan, ay ilalaan ko po yan para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na pagdating po sa mga impormasyon at sariwang balita at tulad ng mga good news at opportunity, at mapapakinggan po ninyo dito sa ating channel na ito. God bless us all.